Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Vice Admiral First Lady Lisa Araneta Marcos, alas 8:10. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Magandang umaga sa mga Cavaliers at sa lahat po ng mga kasundaluhan natin at siyempre ang mga military officers at kasama na rin po yung mga vloggers na sumusubaybay pala sa atin. Magandang umaga po sa inyong lahat. At siyempre mga taga-Campo Aguinaldo, good morning. Alam po niyo mahabigan nagulat ako kahapon nag-viral pala sa social media, ha? Yung ating balita last week, ha? Abay, ito ay naging mainit na balitaan, lalo na po yung mga uniformed personnel. Pero para matapos na yung isyong yan, mahabigan, para hindi na po lumala, ayan. Ang sinabi ko po doon ay, yung bang sinabi kong permission to live, sir, ayan yun po ay nangyari sa isang conference at hindi po sa isang command conference. Kasi para po sa mga sundalo, sa mga laymen, ang sa military parlance po, mahabigan, pagka sinabing command conference, ang nag-preside po dyan ay ang Commander-in-Chief. Ayan, ulitin po natin, pagka-command conference, ang nag-preside na meeting ay ang Commander-in-Chief. Conference normal lang yan. Ayan, hindi po kasama ang Commander-in-Chief. Kaya't malinaw na linawin natin na yung report natin ay nangyari sa isang komperensya meeting at hindi po command conference. Alam po yung mahabigan malaking pagkakaiba niyan ha? Parang sa mga abogado lang, mga mambabatas natin, mga senador, congressmen, pag gumagawa ng mga panukalang batas, abay sa koma lamang po mahabigan o kaya period ay nagkakatalo na dyan. Kaya I will repeat it again for the second time once more. Klaruhin natin, ang nangyari po ay hindi sa command conference at wala pong kinalaman dito ang Commander-in-Chief. Sa isang meeting, komperensya, ayan. And I stand by with my report na talagang may nangyaring ganon na ang isang opisyal ay sumaludo at nagsabi ng sir, permission to live, sir. Ayan, alam po niyo mahabigan parang sa kulay din niyang kasi, ha? Nagkakatalo sa kulay puti at kulay gray, ha? Admiral June Adasi ng Philippine Navy, ha? Siguro, Admiral, dapat minsan tumayo ka rin pa minsan-minsan, ha? Sabi mo, sir, ayan, puti lang tayo, huwag gray, ayan. Alam po, malaking issue pala yun, mga kuyang, mga ateng, yung pagpapadala ng barkong kulay puti at kulay gray sa West Philippine Sea, ha? Pagka puti, civilian in nature. Pagka gray, military na yan, ha? Navy na yan, di ba, Admiral June Adasi, sir? Ha? Si Admiral June Adasi hindi na kasi nag-iimbita to ng kape, ha? Ang sarap pa magkape dyan sa kanyang headquarters na
habang sumisip-sip ka ng kape ay nakatanong ka sa mga naglalakihang mga yate dyan sa Manila Yacht Club na pag may-ari ng mga politiko. Ayan mo Admiral June, ayan next time akong magdadala ng kape ayan. Yung masarap na kape Yan. Yung kape ni Kuyang Jong Francisco Coffee Drop Abay masarap pala yun Pagka natikman mo to Admiral June Adasi sir ay sasarapan ka Dahil ang coffee drop ni Kuyang Jong Francisco ano ba ito? Robusta Arabica Nights Jongjong. Ayan. Sabi ko bakit may Jongjong? Jong Francisco Abay, kasing sarap din pala ng Jim's Coffee yan. Magandang umaga Pilipinas. Ako po si Dayo Makalma at welcome sa ating programang Damdaming Bayan. At ang Bishop Socrates Villegas abay nananawagan po mahibigan ng prayer for peace. Abay siguro sa lahat ng mga religious leaders natin Bapasimbahang Katoliko, Protestante, mga Mormons o kaya mga kapatid natin mga imam siguro po manalangin tayo magkaroon tayo ng kapayapaan at maayos po yung problema dyan po sa West Philippine Sea. Daming bayan. Kabayan meron kang itinaboy na barko ng China dyan sa may Batangas. Papalapit ng papalit ang mga walang Pero magandang umaga muna kay incoming DepEd Secretary Sani Angara. Very full sir. Ayan, abay yung ilang ilang ASEC at USEC ang nag-file na po ng kanilang resignation kahapon para bigyan daan daw po ang bagong team ni Senator Sani Angara bilang susunod na DepEd Secretary. Abay, simula na yan sa Biyernes kasi effective July 19 abay resign na as a DepEd Secretary ang Vice President Inday Sara Duterte Carpio at kasabay dito nag-resign na rin si Yusek Michael Powa, Yusek Nolasco Mempin, ASEC Sunshine Fajarda. Fajarda talaga, kala ko Fajardo ASEC Reynold Munsayaka at ASEC Noel Baluyan. Abay siyempre siyempre po mahabigan ni ang incoming Secretary Sani Angara magdadalan din ang kanyang sariling team. Ngayong nag-resign na yung mga USEC at ASEC ni Vice President Inday dyan po sa tanggapan ng DepEd. Secretary Sani Angara, abay alam po namin na gusto mong mapaganda ang ating edukasyon, mapaganda ang kinabukasan na ating mga mag-aaral. Siyempre, ang kabuhayan din, ang magandang pagtuturo ng ating mga teachers. Ayan. Senator Secretary Sani Berosiful, ang pangarap mo ay pangarap ko rin. At ang pangarap mo ay pangarap nating lahat. Tama ba? Right Worshipful Raul Canon, palagay ko kasama itong mga brethren sa DepEd. Daming bayan. Pero ano ba mainit na issue natin ngayon? Abay, Yorme Isko, malutawagan mo nga si Yorme, tagal nang di nagpaparamdam ito. Abay, nagparamdam na kahapon sa kanyang FB, Abay, siya daw po ay sasabak muli sa politika at tatakbong mayor. Well, sa bagay, in fairness din kay Yorme, abay, kumpara kay Mayor Hani Lacuna, abay, iba talaga ang performance ng Isko at Mayor Hani Lacuna. Siguro kung napantayan man lamang ang problema kasi Mayor Hani Lacuna, para sa mga taga Maynila, hindi ipinagpatuloy ang mga magandang programa ni Yorme Isko. Ayan,
in fairness po, mahabigan nung time ni Isko luminis. Gumanda ang Maynila anong kanyang panahon. Nung natalo sa presidential race, ayan, natalo ba o matras? Ayan. Naging mayor ang kanyang vice, si Mayor Hani Lacuna. Akala natin ipagpapatuloy. Hihigitan pa ang ginawa ni Yorme. Wala mga misis. Sumama, pumangit at dumumi uli ang Maynila. Damdamin Bayan. Sandali lamang manang Milky Rigunan. Ano ba ang latest sa zona ng Pangulong Marcos? Standby Let Narciso. Ito pa mga misis. Nako, mga misis ha. Abay, tumataas po ang presyo ng manok. Abay, in-announce lang ni Labor Secretary Benny Laguesma na tataas ang sweldo ng mga manggagawa dito sa Metro Manila. Magkano? 35 pesos times 26. Magkano nga ba ha? Lotto King, ikaw magaling sa computation ha? 960 ba? Ayan, tama ba ha? Isang buwan. 35 times 26. 250 na ngayon, Lakay. Ha? 250 na ngayon per kilo. Yun yung manok, ayan, per kilo manok, 250, ayan. So sabi ko, Lola Malu, ha, ayan, tumaas lang ang sweldo ng mga manggagawa, abay, tumaas na rin ang presyo ng manok, mga misis. Damdamin Bayan. Sandali lamang sa ating mga reports, standby Ninong Sherwin Alfaro, ha? Nasaan ba si Ninong Sherwin? Nasa barangay Aguho, Pateros. Aba, andyan ka pala sa barangay Aguho, Sherwin. Kailangan mag-uwi ka rito ng balot mamaya at saka penoy, ha? Pampalakas ng tuhod. Standby manang Milky, alamin nga natin ang latest mula sa Malacanang. Damdamin Bayan. O nga pala, Miss Let, ha? Ang Vice Admiral Lisa Araneta Marcos. Abay, pagka pupunta ba si na Admiral Arman Balilo sa West Philippine Sea, siya ba ay sasakay din ha sa White Ship? Ayan, barko ng Philippine Coast Guard. Abay, ito bang si Madam First Lady, si Vice Admiral, nag-training ba ito, Admiral? Ano bang ginawa niyong training kay First Lady? Siya ba ay marunong lumangoy, ha? Di ba requirement yata yun, kailangan marunong ka ring lumangoy. Damdamin Bayan. Magaling bang sumisid si First Lady sa swimming pool? Mabilis na rehabilitasyon ng mga binahang komunidad sa BARM. Tiniyak ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. O nga, grabe yung mga binabaha ngayon, mga misis, mga ateng, mga kuyang, ha? Binabaha, landslide, mudslide na umabot na yata ng 14 yung mga namatay dahil po sa mga pag-ulan dyan sa Mindanao. Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, tiniyak nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang rehabilitasyon ng mga komunidad na naapektuhan ng pagbaha sa BARM at ilan pang parte ng Mindanao. Ayon sa Pangulo, nagsagawa na ng assessment ang kakulang mga ahensya sa lawak ng pinsalang iniwan ng flash flood. Partikular na tinitingnan ang mga nasirang infrastruktura, gayon din ang pinsala sa sektor ng agrikultura. Nagbigay din ng direktiba si Pangulong Marcos na ipagpatuloy lang ang pagbibigay ng tulong sa mga apektadong pamilya. Una nang nagtungo sa Cotabato City, sina Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. at DSWD Secretary Rex Gatchalian, kung saan pinangunahan ng mga ito ang situation briefing at paghahatid ng tulong. Batay sa ulat ng DSWD, nasa 27 million pesos na halaga ng tulong ang naipaabot na ng pamahalaan sa mga pamilyang apektado ng matinding pag-ulan, flash floods at landslides sa mga rehiyon sa Mindanao at maging sa Visayas. Lakay? Balik ba ang Pangulong Marcos ngayon sa Mindanao, Miss Let? Kahapon nasa Iloilo siya, di ba? Abay, kumain yata ng lapas batchoy. Hindi Lakay, inaugurasyon ng Halaur Mega Dam, yung sa Iloilo. Araw wala pang ibinigay na schedule ang Malacanang. Kung saan ang schedule ng Pangulong Marcos, ha? Para ngayong araw, pero sa mga susunod na araw ay mag-iikot ulit Lakay sa ibang probinsya. Ewan ko nga ba, dapat may schedule sa ngayong umaga dito sa bandang Pasay, ha? Bakit ba hindi natuloy, ha? Nakansela ba
yung lakay. Dahil ba sa issue ng conference yan? Ayan. Command conference, ha? Ay, naka. Anyway. Na schedule lakay, may mga biglaan din na sumusulpot na schedule na kailangang atenda ng Pangulo. Ayan, Sec Cheloy, CBC, ha? Ayan, paano yan, ha? Kailan matutuloy yung kape-kape natin, ha? Anyway, sige. Schedule lakay. Balita, sabi na aking bubit, panay daw ang rehearsal ng Pangulong Marcos sa kanyang zona sa Lunes. Ayun ang... Presidente. Ikaw, yung matagal na nagko-cover sa Malacanang, ilang beses bang pinapractice ang zona? Alam ko, ang dating Pangulong Erap at FBR yata noon hindi lang not twice, but thrice, ha? 4 times pa yata, ha? Oo, mga isang linggo na yata yung itinatanong ng Malacanang press corps, pero walang patikim, lakay kung anong susuotin, mga ilang oras ba ang speech, sumulat niyan, at mingi nga kami ng picture lakay na nagpo-practice si Presidente, pero surprise talaga. At saka ang speech ba ay puro English kasi ang Pangulong Marcos daw mahilig mag-English kasi palibhasa nag-aral sa London Bridge London Ayan Taglis lakay, di ba? Taglis sa bagay. Portion, Pero sabi na aking buwit mukhang isang oras, ha? Ang mga ganon, baka kulang pa sa isang oras, ha? O kung lumampas naman sa isang oras, ilang minutos lang. Hindi abot ng 1.5 o kaya 2 oras. Oo. Actually, ngayon meron ng mga pre-zona briefing lakay. Ang humaharap ng mga secretary. Oo, sa PTV lakay. Mapapanood yan. Sino ba? Secretary. So, meron na tayong mga idea kung ano yung mga ilan siguro sa mababanggit ng Presidente. Sino ba ang director? Kasi naalala ko, Director Brillantes ba yun? Pati kupitan ng pati glass kinukunan ng ng camera. Ayan, masyadong artistic. Panahon ni dating Pangulong Digong Lakay. Yes, oo. RTVM. Director ng zona. Ito naman political affair, zona naman ito, hindi naman pampelikula Pati ba naman mga anyway, kanya-kanyang style yan kung sinong director. So, sino ang director? Wala pa. Sino ang nagdi-direct? RTVM daw lakay. RTVM. RTVM. Okay, hindi na ako ng director ng pelikula. Ayan, Hindi na lakay. Hindi na. RTVM yung namamahala sa mga events ng Presidente sa activity niya. Sino ang tagasinyas ng applause? Alam po niyo, maboy, nakakatawa. Ayan, siguro inyo lang maririnig ito, ha? Alam po yung mga sora ng mga presidente po, mahabigan ng State of the Nation Address. Kumbaga, may choreographer din yan, ha? Ayan, may mga, para din sa broadcasting, ayan, may mga punchline po, mahabigan, ha? Pagka sinabi ng presidente sa kanya, may punchline na magandang programa, message niya silang na pumalakpak lang na isa, kailangan papalakpak na rin, applause. Kasi binibilang din namin yan kung ilang applause. Diba? Unang may tara. Anyway, sigat abangan natin kung ano ang lalamanin at ang sonang haba. State of the Nation Address ng Pangulong Bongbong Marcos ay lalamanin ang tunay na sitwasyon, kalagayan ng ating bansa ngayon. Yan naman ang sinabi lang kay ni Presidente na kung ano yung mga na-accomplish at kung ano yung mga ginagawa at gagawin pa ng kanyang administrasyon. Ayan. So, sino ang scriptwriter? Sino nga nagsulat? Wala pa rin binabanggit lakay ganun ba? Ayan, oo. Kailangan malaman din natin yan Ang magaling na speechwriter nung araw ang dating press secretary, Ambassador Tony Boy Locsin. Teddy, ayan, Teddy Locsin. Dito sa executive session, ayan. Pag ganyan lakay, mukhang maraming nagsusulat tapos pipili or para pagsama-samahin, ganyan. Ayan. Naalala ko nung time ni dating Pangulong Cory Aquino ang sumulat sa kanya speech dun sa US Congress si
Secretary si Kuya nga, Teddy Boy Locsin, ha? At doon standing ovation ang dating Pangulong Cory, ha? At meron pang mga brethren, Masonic quotes, praises pang ginamit. Kaya yung mga Mason sa US Congress, natuwa, ayan, napalakpakan din. Anyway, abangan natin yan, Ms. Lent. So walang schedule ng Pangulong Marcos ngayon, ha? Wala pang binibigay so far para ngayong araw. Okay, maraming salamat. Good morning. Good morning, balik sa Lakay. Sa pangarap na maging mapayapa ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Sa pangarap na maging maunlad ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. At sa pangarap na maging mas masinang ang kinabukasan natin at ng ating mga anak, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Damdamin Bayan. Mantala mula sa Malacanang, dumako tayo sa ano ba talaga, Lola Malu, ha? Mamimigay ba tayo ng Aguinaldo muna o tapusin na, ha? Si Manang Milky, ayan, dahil ang Kongreso, ha? Abay, ang Pangulong Marcos daw, ha? Marami daw ibibida sa kanyang SONA, ayan, kasama na ang pagbaba ng inflation, ayan. Sabi nga ni Father Jerry Orbos, Apo Lakay Deo, Vicente Chan. Ayan, anong Vicente Chan? Ayan, sana yung gutom ng kalam ng sikmura, sana maibsan. Ayan, Vicente Chan. Ayan, akala ko Vicente Chan, Vicente Chan, ha? Sikmura pala ibig sabihin nun, ha? Alamin natin ang report mula kay Aris number 12. Milky Rigonal, please come in. Milky. Lakay, maraming inaasahan na ibibida si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikatlong State of the Nation address at sabihin na bumuti ang sitwasyon sa bansa. Ito ang pananaw ni Albay Representative Joey Salceda, chairman ng House Committee on Ways and Means, sa nalalapit na SONA ng Pangulo sa araw ng Lunes. Ayon kay Salceda, inaasahan niyang babanggitin ni Pangulong Marcos ang pagbaba ng inflation rate sa 3.7% na nasa target range ng gobyerno, pati na ang unemployment rate na naitala sa 4.1%. Tagumpay din anya na may tuturing ang 5.7% na paglago sa kabila ng pagbagal ekonomiya ng China at ang pabago-bagong global conditions. Pagdating naman sa food security, sinabi ni Salceda, nakasama dapat sa banggitin ang kasunduan sa India para mag-supply ng bigas at mas marami pa sa sandaling mabawasan ang mga export restrictions. Dagdag pa ni Salceda, inaasahan na marinig mula sa Pangulo ang kanyang mga plano para tugunan ang mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin at ang pagbigay ng compensatory relief sa mga magsasaka na lubhang naapektuhan ng El Nino sa loob ng mahigit 3 buwan. Malaking bagay din ayon kay Salceda marinig sa Pangulo ang mga big ticket plans para naman sa Maharlika, Public-Private Partnership, PNR South Long Haul patungong Matnog, SLEX Extension patungong Bicol at iba pang mga investments. Ako si Milky Rigonal ng RH12 nag-uulat. Yes, Akay. Yan ba mga contribution ni Congressman Joey Salceda sa SONA ng Pangulong Marcos sa Lunes? Ito Lakay, yung isa sa mga gustong marinig din ni Congressman Salceda kasi isa sa mga ekonomista Lakay na kinukonsulta rin ng economic team pagdating sa pagtalakay sa pambansang budget at sa iba pang mga programa ng gobyerno na merong kinalaman Lakay sa pananalapi. So ang sabi niya, pwedeng ibida dito yung inflation rate at yung pagbaba sa presyo ng bigas, pero dapat meron daw marinig din sa pagbaba ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Isa pang abangan natin dito, may pronouncement ba ang Pangulong Marcos? Mediation na ba sa rekomendasyon ni Finance Secretary Ralph Recto at NEDA Secretary General Manong Arce Balisacan kung i-declare nga bang ititigil na nga ba ang mga pogo dito sa bansa? Isa pa yan Lakay, yung pogo dapat ding marinig dahil ang sabi bagamat malaki ang kita ng gobyerno sa buwis, ito ay mula sa mga legal na mga pogo operators. Pero mukhang mas marami yung mga illegal Lakay na nagiging sanhi rin ng karahasan dito sa bansa. So dapat mabalante yung stand dito ng gobyerno. Yes, at yung epekto, yung social cost kung tawagin, billion nga. Pero ano naman ang nangyayari, ha? Ang daming napapariwara, ayan. Anyway, abangan natin yan, Manang Milky. Ayan. So, ang seguridad, mahigpit.
Bukas ay simula na ng lockdown sa Batasan Pambansa Complex Lakay. Lahat ng mga security personnel ay naka-deploy na sa paligid ng Batasan Pambansa Complex. So bukas, bawal nang pumasok sa loob ng Batasan, maliban na lamang sa mga security personnel at yung mga may access para sa paghahanda sa ikatlong SONA ng Pangulo. Walang senaryo ng designated survivor, ha? Wala lakay. Tiniyak din naman ng Presidential Security Command ilang araw na itong tiniyak ng PSC. Na talagang yung seguridad ng Pangulo ay talagang kanilang tinitiyak sa publiko. Pinapalaki naman yung designated survivor. Ayan, sa kapapanood ng Netflix. Okay, maraming salamat, Miss Milky. Magandang umaga lakay. Ako si Milky Regona ng RH12, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Manang Milky Regunan mula sa Kamara de Representantes at pasensya ka na, Justice Sam, ha? Mamaya, sige, tapusin na natin kung sino yung Presidential Economic Advisor na inexpel sa isang sikat na golf club. Kayo mga golfers talaga, ha? Ayan, ha? Marami rin kayong mga bubit na mga umbrella girls, ha? At saka caddy, ha? Pero itong bubit natin dito hindi umbrella girl, hindi caddy, ha? Isang opisyal ng golf club. Damdamin Bayan. Good morning, Lakay Jong Arcano. Oras, Chief Justice Alexander Jesmundo. Alas 8:36. Magskilan, isang tableta up to 12. Oras, Sister L. It's 8:40. Itong si Ellen po, mahabigan may paboritong co-anchor, ha? Ayan. Ikaw yun? Ayan, ganun ba? Akala ko sino bang paborito mo doon sa tatlo? Ayan. Yung sa Saturday. Paano ba naman kasi mahabigan itong si Sister L po, mahabigan ang muse ng pinakabagong programa ngayon dito sa DZRH. Yung bang rekta, ha? Sino-sino pa mga kasama mo ulit dyan? Bisita natin nung anniversary. Oo. Pinanood ko lakay. Kasama natin dyan sa programa si former Senator Bam Aquino, dating Senador Kiko Pangilinan at si Attorney Chel Jokno. Ayan. Yan po ang mga bagong kasama sa programang Rekta, ha? Ano ba agenda nila, ha? Ay, naku lakay, sa agrikultura, edukasyon, at food security. Ayan. Kasama yan lakay sa mga tinatalakay dyan. Agenda ng masa tuwing Sabado alas 6 ng gabi. Oras sa Sister L. It's 8:41. RH number 1 Bayan. Oras sa Sister L. 44 minutes after 8. Christmas is just around the corner. Kita mo, nasa kanto na ng Makati at Taguig, ha? Ang Christmas, ha? Around the corner, Around the corner ng Barangay Aguho, Pateros. Hindi pa ba city ang Pateros, Sherwin? Itong Pateros, dating parte ito ng Rizal, Pateros, Rizal dati ito, ha? Aris number 6, Ninong Sherwin Alfaro. Sino ba ang mga bibigyan mo ng regalo ngayon dyan, Aguinaldo, sa may bandang Pateros? Ninong Sherwin. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ilang days aling felicidad, Sister L, before Christmas. 161 days na lang lakay. Bilis Pasko ng na. panahon. Alamin nga natin kung sino-sino ang bibigyan ng Aguinaldo ng Ninong ng Bayan. Santa Claus ng Bayan, Ninong Sherwin. Yes, lakay, Sister L, dito sa Barangay Aguho sa Pateros, talagang napakaliit lang pala ng Pateros lakay, no? Maliit lang ba? Lakarin ito maghapon. Para isang barangay lang, ano? Pateros.
Para isang barangay lang ng Quezon City. Oo. Para gano'n lang yung size. Pero magugulat ka dahil napakalinis dito sa kanilang lugar. Kaya lahat, tignan mo, lahat sila. Oh, sipag ni Kuya, Buhay pa pala ang Metro Aid. Andiyan ba si Aling Otik? Barangay Aguho. At saka, lakay, dito lang din ako nakakita ng upo na bilog. Tignan mo naman kanilang garden. Puto na bilog, may mukhang may Green Revolution dyan. Yung kanilang upo dito, lakay, masahin mo, bilog. Oo nga, Ay, buko ba yan? Ay, ano ba yan? Hindi, upo yan na tangkoy. Ayan, parang pakwan lang, akala ko nga, pomelo Naku, masarap yun. Sinibak na upo, Lagi mo ng kamatis. Sarap. Ginisa. Pero upo pala, lakay. Dito lang tumutubo daw sa may tabing ilog. Talaga? Sino ang bibigyan mo sino ang bibigyan ni Ninong ng regalo, Aguinaldo? Ayan, eto si nanay dahil nahuli natin ito nakikinig ng DZRH. Radyo. Maria Hasmin Cabardo. Ate Maria Hasmin, ano ba? Hasmin ba, Maria? Maria Hasmin. Maria Hasmin. Mary Jane, Mary Jas. Social. Ate Jas. Palagi kayo nakatune in sa DZRH. Opo. At sino pa ba rin yung announcer sa DZRH? Aba! I love you, Ate Maria. Hello po, ate. Kilala niyo din pala ako. Dahil paborito mo si Deo Macalma, meron ka 1,000 pesos. Thank you po. Ayan. Meron ka rin DZRH t-shirt. At meron ka rin grocery bag ng DZRH. Pero syempre meron pa rin. Dahil pag nila kay Deo, meron kang vitamin E. Pampabuhay ng dugo, Ate Maria. Pampabuhay. At saka meron kang vitamin R and C. Yan, pwede yan. Nako. Isang kutsarita lang, ate, ha? Maraming salamat. May you have many birthdays to come. Maraming salamat po, Ate Maria Hasmin. Oo, yan. Si Ate Maria Hasmin. At palaging tumutok lang sa DZRH. Baka kayo nasusunod dating winner sa DZRH. Sherwin, promo. Sandali lang, baka umalis. Ihalik mo ako sa noo ni Ate Maria Hasmin. Ayan. Ito, lakay. Yung kiss mo. Yung malakas ang ayan. Isa pang kiss. Isa pang kiss sakay. Ayan. Ayan. At si Ate Hasmin, humalik na rin. Napapatingin na lang si Ate Maria Hasmin. Sitting pretty sa Ate Hasmin. Ayan. Maraming salamat po. Magandang umaga, Ate Hasmin. Ayan. Magandang umaga din. Ayan. Chill lang si ate. Parang walang problema sa mundo. Ayan. Parang buhay. Laki ng kainuman mamaya. Ay, masarap yung ginisang upo, Sherwin. Ay, sinibak na upo na may kamatis. Sarap yan. Ginisang upo sa kamatis sa may giniling. Ay, nako, sinabi mo pa, ha? Sabi nga dito, sardinas daw Pwede sardinas. Ayan, dahil nabili na natin yung mga upong yan. Binili mo yan? Yan ba yung 3.25? Ibibigay nila ito sa iyo para ganun ba? Uy, sardinas. Naku, salamat, Ate Hasmin. Ayan, 3 pa. I love you, ha? Salamat din. Maraming salamat, ate. Lagi tumutok sa DZRH. Baka kayo nasusunod dating winner sa DZRH. Mas malakas from ours. Number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin. Santa Claus ng Bayan mula sa Barangay Agoho, dyan sa may Pateros, Rizal. Hindi pala. Pateros sa Metro Manila. Pateros, Lakay. At siyempre standby sa ating mga reports at ayon sa ating bubit Justice Sam Martires. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Kung wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit. Anong sabi ng bubuit mo, Senator Jinggoy? Pero alam po niyo, kasaturhan, napakahalaga po talaga ang marunong tayong pumili, ha? Lalo sa mga ibobotong lingkod bayan ngayong darating na eleksyon.
COMELEC Chairman Boy George Garcia. Ha? Yan. Gaya ng makapareha natin sa buhay, sa karir, sa mga kaibigan, maging sa pagbili ng mga gamot po, mga ating mga lola. Ha? Kaya para value for money ating mga gastos, affordable man ang mga generic medicines, pero hindi naman pare-pareho ang mga ito. Kaya kapag may reseta ang doktor, abay piliin ang Rhea Generics. At nakipag-partner ang Rhea Generics sa mga malalaking pharmaceutical companies sa mundo para gumawa ng mga world-class na mga gamot sa parehong pasilidad at bansa kung saan din mismong ginagawa ang kanilang makilalang branded medicines. Kaya pare po ang bisa at kalidad pero sa abot kayang halaga mga ateng. Ang Rhea Generics po ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca o EP Philippines, Landbank at Boehringer Ingelheim. Tandaan, kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Dr. Alan Racho. Dalhin lamang po ang mareseta sa Mercury Drug. Rhea Generics, tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Daming bayan. Ako, nasa ating linya po mahabigan ang wanted yata ito ngayon eh. Ayan, ano ba nangyari? Ayan, si dating bayan muna representative, Congressman Casatur Ocampo. Casatur, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Tadeo, Balo, Patagadola, matagal na tayo hindi nagkakaugnayan. Oo nga po, ayan, long time no hear, long time no see, Casatur. Ayan, kasama natin po si Sister L. Good morning, sir. Good morning, Sister. Ayan, ayan, Congressman Satur, kaya kasama po kayo ni Congresswoman Franza Castro na hinatulan ng 6 years imprisonment dahil daw po sa ano nga bang issue ito yung abuse of minors, yung mga lumats daw po. Ayan, so naisilbi na po ba ang arrest warrant laban po sa inyo, Casatur? Hindi, walang arrest warrant. Wala ba arrest warrant? Walang arrest warrant kasi bakit po? Nung sa hearing, nung ibaba yung rule, decision, kagyat na pinahayag ng mga abogado namin na i-apela namin yung decision. Vocal naman yung judge at hinilig na natin ang abogado na yung piyansa namin 80,000 bawat isa ay manatiling mag-a-apply sa amin habang ina-apila, hindi pa nare-resolve yung kaso. In-approve ng korte yun. So hindi kami pwedeng arrestuin, walang arrest warrant. So kayo po ay nakapag-piyansa ni Congresswoman Franza Castro, Casatur? Noong pa. Noong pa. 2018. Ganun ba? Anong arrestuin kami ron? Kagyat na dahil siyempre naresto kami, gusto na makahuli rito, no? Nakulong na ako ng 3 araw doon. Tapos yung mag-arrange ako mag-file sila ng kaso, nag-set ng bail, natugunan naman ng abogado namin kay pasok yung mga bail bonds. So na-release kami. At nagantayan dyan ngayon, magkaroon na mga hearing sa mga papalit-palit pa ng judges yan. So, ako naman, medyo kampante na sabi ko, mahirap na makondik naman dyan dahil malinaw naman ang ginawa namin, isang mercy mission na kami, humanitarian mission. At yung nangyayari doon, kaya pumunta ko ron, nauna rin maraming beses na ito. Since 2014, tumutulong na ako dyan sa mga lumad. Kaya tapos yung pinagsasara yung eskwela nila, inanawagan na naman sila ng Solidarity Mission. Nandun na naman ako. Ganun lang naman yan, no? Na, ang piniversa ng mga alamara, yung
yung paramilitary sa ang pagsasara ng yung eskwela nila. Opo. At pinalabas sa mga teachers ng estudyante. 5:30 ng hapon na. So yun, yun sila naglakad. Papunta sana sa Tagum. Layo-layo ng Tagum. No? So, nakakontak sila sa directors ng kanilang eskwela at nandun naman kami may mga van, so hindi sila ng tulog, salubugin sila. So, mga tumawag sila ng 7:30 na ng gabi so madilim na talaga. Opo. So yun, pumunta kami sa lugar at tumigil kami sa isang yunto, may checkpoint, ayaw nilang palagang kami tumuloy lahat, isa lang ang banang tuloy na para masalubong yung mga estudyante. No? Pero, pabalik na, ang aligasyon ka... Pinarang naman kami. Ayun, ito yung nangyari niya. Parang sinasabing lang noon, sinabi pinidnap ninyo. Ang aligasyon pa nga sa tour ay nire-recruit sila at tinuturuan at eventually ay sumapi sa NPA. Well, pero hindi yun ang tuturo. Yun ang dahilan ng pagsasara ng eskwelahan. Naman, tinatatwa at wala namang napatunayan nabigay na evidence sa tungkol dyan. So, pero dahil nagsalita pa si Digong noon, 2017 pa, at na bubomba yung eskwelahan kung di sila magsasara. So talagang very tense situation. Okay, Kasator. So ngayong hinatulan po ay ng guilty ni Congresswoman Franz Castro. So ano po ang mangyayari? Ano po ang legal action po ninyo? I-raise namin nag-appeal sa Court of Appeals. Hindi na namin idadaan muna ng motion for reconsideration. Ayon sa mga abogado, pwede naman magawa yun. Notify lang yung court na didiretso kami. At mukhang maluwag naman yung korte at tunayagan nga yung bill namin mag-apply pa, no? So parang mag-aantay na lang siya kasi mag-resulta ng appeal. So within 15 days, mag-meeting kayo ng mga abogado para ianda yung kanilang appeal. Ito yun. So waiting period. Walang arrest order. Okay, so walang arrest order. Okay. So for the meantime, parang status quo lang, ganun. Yung process, kapag na-file namin, magsaset pang hearing ng korte, kung kailan niya, medyo tatagal ang konti yan, unless mabilis tumaksa ng Court of Appeals, makita nila na mapapaw naman ang dahilan, no? Kasi ang ano lang nila, ang danger niya, hindi na namin sinaktan yung mga wala lang na libre. Ang sabi lang, pinayagan sa amin silang maglakad sa madilim na mapanganib na lugar. Ang danger niya safety. Wala namang pinsala sa kanila. So, mitigating circumstances, no? Kasi kung may nasaktan, may nakakasol kayo, di ba gusto ko yan? Akala natin na Kasator, pagka may hatol na ganito ang korte, automatic may kasamang arrest warrant, hindi pala. Nauna pa na parang nakapag-bail. Nasa bilis ka na yan ng action ng defense lawyer. So, inado ka sa judge. We will appeal, Your Honor. Okay. Tapos, pwede ba, yung bail na nakalagak sa inyo, yung manatili nag-apply dito. Tinayagan naman yung judge po. So, ganun ang sitwasyon. So, wala kami dinagdag na pera para sa bail, para makalala kami. Hindi nga kami, kampante nga ako na ma-dismiss yan, kasi pinayaan ng korte, hindi ako humarap dun sa korte. Nasa teleconference lang ang attendance ko sa turbulation. Pero, conviction pala.
Ganun lang naman. Sabarang bakit din ang buhay ko yan. Alright. Yeah. Kasator, isa na po, abay, ang Makabayan Block sasabak na po sa senatorial election at magkakaroon kayo ng kompletong line-up, 12. Totoo ba ito, Kasator? At kasama kayo sa mga kandidato? Yun ang naging pahayag ng Makabayan. Sisikapin na makompleto para magpresenta ng isang alternatibong platform kasi nakikita natin gusto nyo tumatakbo senador, no? No? So maghaharap kami ng mga prinsipyado, experience at walang question sa kanilang katapatan sa paglilingkod sa pamamalan, parang gano'n. Alternative lineup. We may win some, we may lose all, basta laban dito prinsipyo. Isang pag-question yan, kaya halimbawa, may iba-ibang sektor yan, no? Mga leaders ang kandidato yan. Bilang protest namin sa type ng pag-deteriorate ng senatorial candidacies, kung sino-sino na lang pumapasok dyan, at haba-haba ng listahan, kasi ganyan, no? Yung rules, parang kaya ang quality ng debate sa Senado ay baba-baba. At sino po ang inyong mga binabalak na sasali bubuo sa line-up ng Makabayan Block for Senator Kasator? Dalaw pa lang ang declare. Dalawang congresswoman ng Makabayan, si Franz Castro, si Arlene Rosas ng Gabriela. Sa susunod na araw, meron magpapahayag ulit. Sa abang pinikilat yung line-up. Saka kami gagawa ng siguro tatawag ng press conference para tahagan ng balak namin yun. Okay. Kasator, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Thank you and good morning. Sige, magandang umaga. Mga kaibigan, dating bayan mo na representative, Kasator Ocampo. Daming bayan. Samantala, mga kaibigan, sa iba pang mga reports, sino naka-standby? At ayon sa ating bubita, Sister L, mga golfers talagang tumahampas lupa. Jong Arcano, ha? Abay. Natawa ko lakay sa hampas natawa lupa. ko sa hampas lupa. Sige, sa mga golfers, hinahampas daw yung lupa para lupa yung bola, ha? Abay, ayon na sa ating bubit, abay, hindi pa nakatagal ng isang buwan itong economic advisor ay in-expel na sa isang golf club. Alam mo kung bakit, Sister L? Bakit, Lakay? Anong reason? Alam mo, Lakay, tingin ko matindi ang rason. Kasi matindi ang rason. Hindi ka aalisin kung walang mabigat na rason. At alam mo kung sino ang mga unang nagreklamo, ha? Sino? Mga lady golfers na members ng isang golf club. Mga babae. Bastos ba yan? Hindi kasi, Lakay, minsan yung mga babae, umaalarma yan kapag diba? Katulad ng, yung iba kasi dyan, may mga sexual advances sa Hadi o kaya sa Umbrella Girl. Ayan. Yun yung una ko naisip. Kaya may mga inireklamo. Pero iba naman ito, ha? Iba yan. Iba ang dahilan kaya pina-expel ang nasabing Presidential Economic Advisor. Abay, noong unay akala mo ang bait, pero nung bandang huli nagkabistuhan. Dahil hindi masyadong sikat itong economic advisor na ito, abay, gumamit pa na ibang pangalan. Yes, may alias. Ay, nagpa-alias, sabi mo, may alias pa. Mayabang yung kanyang driver, ha? Ayan. Alam mo, Lakay, napapahamak talaga yung iba dahil sa mga piloto. Ay, talaga, sinabi mo, ha? Pagka hindi mo na-train, na-seminar yung piloto mo, yan ang magiging magpapahamak sa'yo, ha? Kaya kailangan, their lips are sealed. Sabi nga nila, huhukay ng libing.
Sabi, ba't ba, ano ha? Siyempre yung boss mo, ba't ang dami-dami bodyguard? Ayan. Ano yun secretary, advisor yan ng presidente. Ayan. Ang sarap silihin ng bibig. Ayon na sa ating bubit, abay makalipas kasi ng ilang araw, Sister L, nang maaprubahan ang kanyang membership sa isang sikat na golf club, abay lumabas na ang kulay nitong advisor na ito, ha? Abay kung noon nag-a-apply, parang simple, hindi makabasag pinggan. Abay nung maaprubahan na, eto na, ha? Abay kung mag-golf, pumarada sa harapan ng golf club, nakalimusin. Wow. Iba rin pala mag-show off, Lakay. Yes. May mga bodyguards pa, Jong Arcano, ha? At ang mga bodyguards ay mga pulis, General Romel Marbil. Yes. Grabe naman. Kailangan talaga pulis. Saka bakit kailangan may bodyguard? Siyempre, presidential advisor, ha? Oo nga, pero para mag-golf ka lang alam mo na, yung mga takot sa multo, mga ganyan. Akala ko takot sa bola, Lakay. Takot sa anino. Baka tumama sa ulo niya. Ayon sa ating bubit, abay lumabas na yung pagiging mayabang. Mahangin. Ayan. Tahimik naman pero iba ang dating. Alam mo kung bakit? Abay, ayon na sa ating bubit, bukod sa pagparada ng mga SUVs, ayan, mga ganyan, may hagad pa, may backup, may bodyguards. Talaga? Yes. Nakaka-annoyed kayong ganun. Tahimik yung alam mo mga officers, members ng golf club na yon. Ay mga discontent, mga maayos. Mga tahimik lang, Lakay. Tapos biglang may mga darating na member ay sandamakmak ang bodyguard. Ayan, may hagad pa. May hagad pa. Sino ba yan? Maano ka nga talaga, magtatanong ka kung sino nga naman. Yes, pero ayon sa ating bubit, parang Elmer Ngo, ha? Como Noli Ayala Jera Season, ha? Igan, kumusta ka na, ha? Yan, naimis mo mag-golf, ha? Get well soon, pare koy, ha? At classmate Manding Bahakan, get well soon. Parang Mike Lee, ayan, pagaling ka, pare koy, ha? At ayon na sa ating bubit, Sister L, eto ang malupit. Alam mo kung bakit? Bakit? Aba, Idol Mr. Carissa Laksa, ha? Colonel Alex Zambrano, ha? Abay, saan ka naman nakita ng golfer, ha? Abay, papalo pa lamang sa tee off. Yung unang palo, ayan, nasa hole number 1. Abay, dun sa hole number 1, Sister Ella, abay, may nakaabang dong bodyguard. Nagbabantay, nakaabang dun sa hole number 1. Bakit may bodyguard, Lakay? Siguro takot sa anino nga. Ayan. Controversy kasi itong economic advisor na ito, Sister L. May siguro may mga illegal or may ginagawa kahit takot. Ayan. Siyempre yung mga golfers na tahimik, ha? Kapag golfer ka, kung hindi ka player, Sister Ed, bawal kang pakalat-kalat dun sa golf course, sa fairway kung tawagin. Ayon na sa ating bubit, abay, ang mga unang nagreklamo ay mga lady golfers na members. Abay, sumbong sila sa mga officers, ha? Sa management. Sino ba yan? Ayan. Abay, bakit may bodyguards? Sinisira ang katahimikan dito sa golf club natin, ha? May mga bodyguard pa nandun sa butas, nakaabang. Obstruction na, Lakay. Imbis na makapag-focus ka, ba't may bodyguard doon? Kung tamaan kayo ng bola yun, ayan. Ayon sa ating bubit, Sister L, eto pa nga, ha? Minsan may pumaradang SUV. Ayan, sabi nung mga nandun sa golf sa club, ayan, sabi nga rin, andyan na naman. Ayan, sabi nga nun, eto, naka-SUV, suburban, kulay black, ha? Ayan. Pero pag babae, si Mike Defensor pala. Ay, hindi pala, mali. Ay, kung Idol, Mike Defensor, kumusta ka na, sir? Ay, matagal-tagal na natin hindi nakakausap yun na kaya. Abay, balita ko, single handicapper ka na kung Mayor Sec Mike.
Aba, pati Mrs. Defensor pala, kasakasahan pala sa golf, ha? Ayan, body-body sila, ha? Anyway, ayon na sa ating bubit mahabigan, ang, ayun, di siyempre, pinag-usapan sa board. Ganun ba? Ayan, teka muna, siya pala yun, ha? Alam mo kung bakit nalaman nilang ito pala yung controversial na economic advisor ng presidente, ha? Paano nila lakay na trace? Di nila na siya yun. Ayan, oo. Dahil nga may alias. Dahil sa bodyguard. Ay, sa bodyguard. Sa boss mo, sa mga gwardiya, mga ano, boss, ba't may mga body-body, siyempre, amo mo, ba't ba ganyan? Si ano yan, si boss ko yan, presidential economic advisor yan. Kapakadaldal. Ayan. So, nagulat yung mga members ngayon, abay, napalusasan tayo rito, hindi pala ito ang tunay niyang pangalan. Ito pala ang kanyang tunay na pangalan. At ayon sa ating bubit, ayun na dahil doon, ayan, ilang linggo pa lang mga naglalaro ng golf, ha? Abay, kung mag-golf pala yan, makasama ay mga Chinese nationals, ayan, lady Chinese national, ayan, at ayon na sa ating bubit, Sister L. Dito na ay dahil pa sa paggamit ng alias, ha? Ayan, may mga nilalabag ng protocol sa golf club. Nag-decide ngayon ang management ng golf club na ito at in-expel. Ayan, hindi pa nakakatapos dun sa kanyang probationary period na 1 month, ha? Ayan, sibak na kaagad. Baka bilis naman nun lakay. Oo nga. Oo nga pala, di ko natanong sa aking bubit. Ang ibinay dito, 7 million membership yan, Ayan, per share. Oo. Na isinuli kaya yung ni-refund ba lakay? Ayan. Pagka ganyan ba ko yung Willie Manahan Mr. Freddy Castro isinosoli ba yung yung membership at kaya yung share kapag ito ay na-expel sa isang golf club? Mr. Ed Lacson, ayon na sa ating bubit, ang nasabing Presidential Economic Advisor na in-expel sa isang golf club ay yung mga brethren na players, ha? Ayan, baka hindi po ninyo alam, birthday ngayon ni Most Merciful Grandmaster Ariel Kayanan. Ayan, Most Merciful, happy birthday, ha? Siyempre, binabati ka ni Dr. Most Merciful Pacifico Anyag. Ayan, Roland Paulino, ha? Ayan, Junsuan at Drew. Ayan, Don Ramas Oy Piching at si Most Merciful General Alan Purisima. Good morning mga Most Merciful sirs. At siyempre, binabati rin ng mga taga TM Calao Masonic Lads. Happy birthday pa kay Colonel Limjack Raso, ha? Captain Janicel Celebrado ng PSC, ha? Good morning sa mga taga-PSC, Presidential Security Command. Binabati nila Major General Jesus Nelson Morales. Good morning, General Ronaldo Valenzuela, Colonel Sandro Alves at Colonel Joseph Dator. At happy birthday kay Jerry Baha. Ayan, nasa tuktok pa ba ng swimming pool ng barkong 10-story. Ayan. Nag-cruise ship pala, lakay. At happy birthday din kay parang Victor De Leon Tigre Lima. Ayan. Ayon na sa ating bubit, anong golf club ang nasabing Presidential Economic Advisor na in-expel sa naglalaro ka ba dito, Gob Ben Ebardone, ha? Ayan. Ang maraming breath na naglalaro dito, ha? Siya ay in-expel sa Bali Golf and Country Club dyan sa may Antipolo City. Ba? Ganda ng golf course dyan, ha? At ayon sa ating bubit, ang Presidential Economic Advisor na in-expel, Clue. Ayan. Sino yan lakay? Sinechite. Ito ay sa bagay wala na at mukhang nawawala. Ayan. Wala na sa posisyon at nawawala. Bigla siya lakay na lost. Lost, nowhere to be found. Dahil ini-involve sa ibang mga issue, ha? Yes, mukhang umalis na sa Pilipinas. Aba, kapag kaganyan lakay, guilty yan. Ang
Presidential Economic Advisor. Actually, dati ito ha. Ewan ko lang kung pasok pa rin sa banga. Ayan. Former. Former pala. Okay. So, linawin natin former. Pero sabi ng ating bubit nagsusubikap pumasok sa sa administrasyon. Kaso hindi yata makapasok. Nagtatago ha. Ang nasabing dating Presidential Economic Advisor. Siyempre, kilala ito ng mga taga Davao. Oh my God. Ito ay si Mr. Dalaw ko lang sa pangalang Mr. M. Ayan. M. As in? Katulad nung nasa harapan mo kung saan ka nagsasalita. Napatingin pa ako. Anong tawag dyan? Microphone. Yan. Si Mr. Damdamin Bayan. Ayan missing in action ngayon yun Ayan. Ano pala yun ha? Siya pala in-expel ha? At ayan ang ating special balita, Justice Sam. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. 17 minutes after 9. Aluminum hydroxide. Bayan. Oras, Sister L. It's 9:24. Happy birthday, happy birthday, happy birthday sa'yo. Sana ay lumigaya ka sa araw na ito. Hey, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Secretary Benhar Abalos, Senator. Off mic ka. Ayan. Ayan. Advance happy birthday, Secretary Abalos. Baka naman, nandito ka mamaya. Darating ba ngayon? Ayan, si Senator. Ayan, Wednesday ngayon na kayo Sinato ko kahapon Anong Lunes ano sabi mo sa kanya? Secretary, iniinja mo ako. Sabi mo, Sek, parang hindi mo yata ako sinisipot sa programa. Hindi mo sinisipot sa programa, ha? Busy yata lang kayo busy ang Sec Benhar Abalos. At happy birthday din kay sabay ba sila ni Jerry Baha? 19. Oo, kasi biyernes yan na kayo At ito, binabati natin yung mga nanonood sa Canada. Magandang hapon po sa ating mahabay sa Canada. Hello. Ayan, lalo yung mga taga Alberta, Canada. Ang aking mga kamag-anak doon ay Manong Piping. Ayan, Ateng Maria. Ayan. Magandang hapon sa inyo dyan sa Canada. At eto rin, nanonood sa atin ngayon, birthday, ha? Sino yan, birthday ni Trina Clarissa Yumi Agino Japana. Wow! Nanonood sila ngayon, Sir Odi ha? Japana? Abay, pagbati mula kay Lolo Odi. Ayan. Ako pala. Lolo ka na pala, Sir Odi, Ayaw naman. At Lola Rina, ayan. 6 years old pala yung kanilang apo. Hi, Yumi. Hello. Ayan. Happy birthday. Happy birthday, Iha, ha? Ayan. At happy birthday daw kay Mr. William Lim, ha? May-ari ng Mega Sardines. Happy birthday. Ito ba ang bumili Jerry Epak, Mr. Jim Sarato, ha? Ito pala ang bumili ng Jim's Coffee. Baka maglasang sardinas. Masusuka ka. Sorry. Baka babango. Baka yung Mega Sardines mag-amoy Jim's Coffee na yan. Ay, pwede rin. Oy, Lakay, batiin din natin ang ating reporter. Si Eric Dastas ay birthday ngayon. Ngayon ba ang birthday niya? Akala ko kahapon. Ngayon, Lakay. Ayan, happy birthday, Eric Dastas. Ayan, happy birthday, pare Koy. At ganun din, binabati natin si Naughty Professor nanonood sa atin, ha? Sino? Ayan, si Professor Robert Pua. Ay, hello po, Sir Robert. Babati na sila ni Jomay at Lito. Ayan. Si Lito, pangalan ni Lito, ha, Robert, ha? Lito Yabot. Ayan, Lito Turco Yabot, happy birthday, pare ko, ha? Belated happy birthday. Alamin nga natin, report mula kay, sino ba unahin natin? Raymond at Paas, ha? Abay, nagdagdag na ba ng bodyguard si Senator Win Gatchalian? Oo, dahil... At Senator Rizal Tiberos, abay, meron na ba silang
mga wangwang, ayan. Si Senator Win yata kaya nakatanggap ng banta mayroong death threat. Pati Senator Risa, Ang tanong, may threat din. Baka yan lakay dahil dun sa kanilang kinakalkal na. Person ba sila nakatanggap ng ng death threat, ha? Alamin nga natin muna ang report mula kay Edniel Parosa. Si Edniel para ito ha. Kala ko sila kay Raymond. Stand by Raymond. Ayan si Edniel ha. Ayan, kumusta si Colonel ha? Pressure ka ba? Sabi ko sa iyo ha. Makikinig na mabuti. Sabi ko naman ni conference, hindi command conference. Ayan. Pagka-command conference, iba yan. Magkaiba yun. Commander-in-chief na ha. Ang nagpre-preside dyan, presidente na. Paghiganti sa hotel management, motibo ng suspect sa pagpaslang sa Australian National at 2 iba pa sa Tagaytay. Good morning sa mga Tagaytay ha. Abay Morsosipul Bambolo Tolentino, abay ang presidente ng Philippine Olympic Committee. Abay sabi niya maganda ang performance ngayon. Ready ang ating mga atleta sa Olympics sa France, sa Paris nga ba? Sa Paris. Ayan, sa Eiffel Tower. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay, kapag binabagit mong bubut sa Aguinaldo, napapalunok na ako Nakikinig lakay sa GHQ. Ayan na. Special na balita. Ayan na, good morning sa mga taga GHQ. Ayan na. I stand by my report. Talagang permission to live, sir. Okay, proceed, Edniel. Baka mamaya ikaw na naman ang kausapin dyan. Ayan. Lakay at Israel, paghihiganti sa management itong Lake Hotel. Ang motibo ng sumupong suspect sa pagpaslang sa isang Australian national at 2 iba pa sa Tagaytay City. Ito ang lumalabas sa investigasyon ng Cavite Provincial Police Office. Kasunod ng mismong pagsuko ng sinasabing sila rin kinilala lamang sa alias o first name na Ronel, dating empleyado ng hotel kung saan nakitang wala na buhay ang nakagapos pang mga biktima. Ayon sa otoridad, sinibak itong 33 anyos na dating pool attendant makaraang masangkot sa umano'y pagdanakaw sa loob mismo nitong Lake Hotel. Pero hindi pa rin malinaw sa report kung paano nakapasok itong suspect sa nasabing establishment para gawin ng krimen. Hawak na ngayon ng Tagaytay Police itong si Ronel na unang sumuko sa Tuy, Batangas kaninang madaling araw bago ini-turn over ni Mayor J. Sarado, si Mayor Bambol Tolentino ng Tagaytay. Pinuri naman ni Calabarzon Police Director, Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, itong binoong SITG o Special Investigation Task Group na nauna nang nakakilala at nakatunto ng pinagtataguan ng suspect bago pa ito sumuko. Inilipad na sa Australia itong labi ng lalaking biktima, habang dito naman sa Pilipinas ililibing ang bangkay ng Filipina partner nito at kanyang daughter-in-law. Para sa kunaunahan sa Pilipinas, Edniel. Ito, si Edniel, yes, lakay. Ayan, kung pagiganti, bakit yung mga pinagbalingan ng yung mga customer, bakit hindi yung management? Lakay, kabilang yan doon sa mga main angle, pero lumalabas lakay na may mga anggulo rin ng pagnanakaw. Maaaring yan naman itong mga itong 3 biktima. At kabilang, actually yung pagnanakaw nga lakay yung unang anggulong lumutang, tapos pangalawa na ito yung motibo ng krimen, dahil aminado rin naman itong suspect nung siya'y sumuko na siya'y dating empleyado at sinibak na itong nabanggit na establishmento. Okay, maraming salamat Edniel at good morning kina Colonel dyan sa GHQ. Ayan, maraming salamat Edniel Parosa. Damdamin Bayan. Hindi na pasakayin to sa papuntang West Philippines. Oo nga, baka si Edniel hindi naman siguro. Ayan, professional naman sila. Siyempre naman. So anyway, isa pang report na Sister L. Alamin natin ang update mula dyan sa Senado. Paglilipat sa pondo ng PhilHealth sa unprogram funds ng gobyerno, ikinabahala naman ng isang senador. Detalye balita mo, RH28, Raymond Dadpaas. Laka Raymond. Elaine at Mayor, nagpahayag ng pagkabahala si Senador J.D. Ejercito sa paglilipat sa reserve funds ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa unprogram funds ng ating national government. Ayon kay Ejercito na siyang pangunahing may akdayang Universal Healthcare Law, nakababahala itong hakbang na ito ng gobyerno
naniniwala ang senador na ang pondo para sa kalusugan ay dapat gamitin lamang para sa kalusugan. Naintindihan naman nito ang pangailangan ng pamahalaan ng mas malaking pondo, ngunit kailangan na tuparin ang nilalaman ng Universal Healthcare Law na ito ang dapat na gawing prioridad. Giit ng senador, dapat ay unahin na mapataas muna ang kalidad ng kalidad ng serbisyo sa ating mamamayan na beneficiary ng PhilHealth at ganoon din mapababa sa halip na taasan yung kontribusyon ng mga miyembro ng PhilHealth. Una nito, Mayor at Elaine, napaulat na 20 billion pesos ang inaprobahan ng PhilHealth Board na ililipat mula sa kanilang reserve fund patungo sa national government, at maliban sa PhilHealth na una nang nag-rebate ng 30 billion pesos ang Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC sa national government. Ayan, Raymond, tama si Senator JB Ejercito, ha? Abay, ang ganda-ganda ng programa ng Universal Healthcare. Akala natin libre na magpagamot sa mga government hospitals. Yung mga sundalo lang natin pagka magpagamot sa Biluna, veterans, alam mo ba na ang tagal, pumipila pa sila magpa-MRI lang. Grabe. Kulang ng mga equipments, ganyan. Saan? Nasaan yung bilyones na inilaang pondo para dito sa Universal Healthcare? Ba't di nagagamit ng tama? Mga kababayan natin, katulad nito, ha? Ay Chairman Felix Reyes, sir, ha? Ayan, yung nga pala in-refer nating mga medical assistants dyan. Ayan, kita mo, ha? Dito pa sila sa DCRH humingi ng tulong at in-refer natin sa PCSO. Ayan, oo. Sana wala nang ganyan kung maayos ang implementation ng Universal Healthcare. Yun yung matagal nang binabanggit, Mayor, ni kaya nga pag nababanggit yung, di ba, ang sabi ng PhilHealth, magtataas na naman sila ng premium. Pumapalag dyan si pumapalag dyan si Senator JB. Dahil ang kanyang tingin, halimbawa, para bang taasan mo yung premium, pero yung benefit, taasan mo din. Oo nga, ganun at ganun pa rin yata parang yun nga yung hirap nun, tumitila, yun ang pinakamasakot. At saka siguro, Raymond, pakisabi kay Senator JB, ayan, nakaabot ko nito na Sabado, di ba, Sister M? Dahil sabi mo, siguro kailangan ipa-audit sa COA. Ayan, saan napupunta ang pondo? Ayan, bakit hindi ramdam na ating mga kababayan? Ayun, yun na nga yung, kung mayroon man, yun na nga, pahirapan ang makakuha, at saka yung sinasabi kasi ang daming ipinapangako sa Universal Healthcare, pero doon sa implementation na actual sa baba, ayun nagkaka-problema. Halimbawa lang, yung mga, lalo na yung mga cancer patients, dialysis patients. Ayan, dialysis lang. At tindi ng pangangailangan nila dahil hindi pwedeng may pagpaliban pa. Ayun na, medyo yan ang mga umaaray, karamihan dyan sa mga umaaray. At yun nga, nabanggit nyo, pati yung mga nasa government service natin. Yung mga sundalo natin, mga pulis, talagang kumbaga dapat may express service sa mga ito, pero wala, kasama yun sa kanilang nakikitang meron pa rin diferensya doon sa implementation, tapos maririnig. Ang siste kasi nito, Mayor, medyo parang palihim yung pagkakatransfer na unang-una, ba't tatanggalin mo reserve fund nga parang ano yan, reserve fund sa PhilHealth at saka reserve fund ng PDIC. Halimbawa yung PDIC naman, Mayor, paano kung may magsarang bangko? Saan kukuha ng pambayad doon sa mga depositors? Kumbaga, ang punto kasi ni Senator JB, Mayor, kung pondo ng kalusugan, doon mo lang ilagay. Tama. Kung saan-saan. Ba't sa may nilalaan ng PhilHealth? Yun. At kung gaya nito, pondo halimbawa ng PDIC, contribution din ng mga miyembro yun, mga bankers yun. So doon din lang dapat yung pondo, pero bakit pag dinala saan program funds ng government, alam mo ng mayor kung saan, hindi na natin alam kung saan punta ito. So yun naman ang punto dito. Kaya sana ito'y sa pagbubukas ng sesyon ng Kongreso, tiyak matitignan muli ito at pagpapaliwanagin itong pamunuan ng PhilHealth Board, sila Secretary Ted Herbosa
ng Department of Health, Mayor. Alam mo, Raymond, ayan, may kukumpara ko lang nung pipitsugin pa tayong reporter na nagko-cover kumuha ng mga report sa mga presinto ng pulis, ayan sa PGA, sa mga ospital, kasi diyan kami kumuha ng mga report, yung mga nasaksak, mga nabaril, mga ganyan. At yung mga sinusugod sa ospital, alam mo, ang PGH, Sister L, abay, meron pa mga, ayan, may mga nanggagaling pa ng Bicol na nagkakasakit. Bakit dinadala sa PGH? Libre. Ayan, libre po ospital, libre gamot. Ayan, parang dating Pangulong Marcos yan. Ayan, Edwin FM. Ayan, Marcos Sr. Ay parang ganito ang layunin ng ng universal healthcare. Ayan, napagka sa mga punta ka sa government hospital, dapat wala kang gastusin. Dapat ma-avail mo 'yon. Ang problema ngayon, Lakay Raymond tsaka Lakay, sinasabi ng PhilHealth, meron silang excess fund. Bakit hindi nagastos yun? Ang daming nangangailangan nating kababayan. May excess fund ba? Mayroon, Lakay, kanina nakausap sa 2x2 ang PhilHealth. At sinasabi ay may sobra sa kanilang pondo. Ang daming kababayan natin ang walang pampagamot. Bakit hindi maka-avail? Lahat tayo ay registered sa PhilHealth. Ayan, may excess fund. Tapos pagdating ng budget deliberation, budget, hingi sila ng ilang percent, 20% na dagdag. Hindi naman nagagamit. Kasi hindi nauubos. Yan. Anyway. Yun ang problema dyan, Mayor. Kung minsan, maraming naiinip sa mga budget deliberation. Pero talagang ganun kumbaga parang ang laki-laki ng budget mo, hindi mo ginamit. Tapos susunod na taon, hihingi ka pa ulit. May ka pabibigyan, hindi naman ginagamit. Tama. Kaya kung minsan nagagalit yung iba, pero hindi nila naintindihan yung proseso na kung minsan nasa mamamahala din na kung mataas yung utilization rate. Halimbawa, binigyan ka ng 100 milyon at nagamit mo yung kinulang ka pa, dagdagan. Pero ang problema, binigyan ka ng 100 milyon, 50 lang ang ginastos mo, may reserve fund. Kung minsan, Mayor, yung reserve fund, kung minsan, minamagic nila sa pagdating sa dulo yan. Ay, sinabi. Yun yung magiging problema. Yan ang source ng korupsyon. Ayan. Sabi natin napupunta sa magandang bulsa. Anyway, para hindi tumaas ang high blood natin. Aga-aga Ayan, sige, tama na, butit nakita ito ni Senator JB kasi siya ang main author nito, Raymond, di ba? Universal Healthcare Bill. In fairness sa kanya yun yung kaya nga sabi niya doon sa kanyang pagbabalik sa Senado kailangan niya itong bantayan dahil kumbaga sa tingin niya kasi kumbaga pagdating pa lang sa kalusugan at maalagaan na yung kalusugan ng ating mga kababayan, kahit pa paano may panglaban na tayo na doon pa lang sa kalusugan natin may maalagaan na kahit pa paano medyo maalwan-alwan dahil hindi na iniisip nating mga kababayan na normally, sabi nga niya, hindi talaga pinaglalaanan ang para sa pagkakasakit. May paglaanan yung mga tuition at iba pang gastusin, pero pagdating sa problema sa kalusugan normally, sa ating mga Pilipino, hindi natin talaga pinaglalaanan ito. Ayan, kaya tuloy, nakikinig si Dr. Ferdinand Pagdilaw, si Kuyang Jerry Sanchez at Kuyang Ryan Soler na high blood na. Ayan. Sa security na lang daw ni Senator Win, nagdagdag ba ng nagbigay ba ng security ang PNP? Tanggalin yung security ng mga taga-Pogo. Ayan. Ibigay sa mga senador at sa Senator Risa. Yung mga SAF ng mga bodyguards. Ayan, ibigay sa kanila. Nadagdagan na ba ang security? Malaki allowance ng mga yun, baka hindi kayang ibigay ng mga senador. Ayan, nako. Ayan, tuloy, tinatanong ko ba kung nasaan ang pondo? Ayan lang. Anyway. Dapat dyan ikowa Kaya nga, ayan. Diba, General De Leon? Ayan, good morning, General De Leon, ha? Abay, sabi na aking bubit, tatakbo daw na congressman sa Vizcaya. Ayan. Anyway, so ano ang latest mula kay Senator Win at Senator Risa? Napansin ba kung nagdagdag na ng bodyguard security? Hindi pa naman pag yung dalawa kasing ito, hindi mo mahalata dahil isa lang ang kasama lang ng mga ito. Simple lang mga ito Nagdagdag sila dahil nga dito sa supposedly admitted naman yun. Kahit pa tinatanong namin nung time ni Senator Risa na iniimbestigahan yung tungkol sa
sa Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Tinatanong na namin yan, o nagsimula kay Senior Aguila yan. Senior Aguila, Pastor Apollo Kibuloy, ngayon naman ay Pogo. Sabi naman niya, nag-iingat naman tayo. Ganun lang lagi ang kanyang sagot, Mayor. Okay. Ganun din kay Senador Shuwin Gatchalian, dahil hindi naman daw talaga sila sanay na yung paglumakad maraming kasama. Oo. Parang nakasiwa kaya pag hindi ka sanay. Hindi ka makakilos ng maayos. Okay, sige. Okay, maraming salamat, Raymond. Ito si Raymond Darpaas ng RH28, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Parang bitin. Take two lang kay Raymond. Parang bitin yung extra. Report mo lang kay Boy G, ha? Pero sandali lamang, standby Boy Gonzales, ha? Ano ba? Sino ang magiging running mate ni Isko? Ayan. Anong sabi ni Mayor Hani Lacuna, ha? At ang magkaibigan ay maglalaban sa darating na eleksyon. Standby Boy Gonzales, standby Edwin Duque, standby Miss Nicole Lopez. Pakibati daw muna ng happy birthday si Colonel Jessa Bulan. Ayan. Hindi lakay, binabati ka daw. Ganun ba? Binabati ka daw ng happy birthday ni Colonel. Akala ko siya ang may birthday. Ito pala may birthday. Ayan. Abay, pakibati naman ng happy birthday si Lindy Marie Castillo Urbano ng Mekawayan, Bulacan. Ayun. Pagbati mula kay Mar Urbano at binabati natin sina Governor Daniel Fernando. Gob, Scorpio Boy. Nakita ko siya dito, lakay. Napanood ko yun. At si Vice Governor Alex Castro. Ha? Ayan. Ang tagapagmana daw ng pagiging Scorpio Boy. Ang asawa niya, lakay, ay dating sex bomb, di ba? Sino? Si Alex Castro? Ganun ba? Alam ko dating sex bomb ang asawa niya. Talaga, ha? Ayan. At pagbati mula kay Mama Teni Ramirez Bautista ng Damayang Pilipino Movement. Ayan, si Sunshine Garcia. Yun ba yun? Yes, Sex Bomb Girls. Talaga, ha? Ayan. At saan ba pwede ireklamo ang Good Hands Water Specialists Incorporated? Abay, dapat na iparating natin nga pala kay MWSS Administrator Leonor Cleopas nung andito nung Lunes, ay Martes. Ayan. Marumi na nga ang sineserbisyong tubig sa Green Square Villa sa Mambuguan sa Cavite. Mataas pang maningil. Tapos hindi nag-aabiso ng water interruption. Grabe naman yan. Kaya ang mga residente walang naimbak na tubig. Nga, paggising sa umaga, walang pamumog, walang pangkape, walang pampaligo, papasok na opisina. Ang hirap kaya. Mawalan ka na ng kuryente, wag lang tubig. Ay, sinabi. Speaking of kuryente, Aleko, ang pangit ng serbisyo nyo dyan sa Albay, ayusin nyo yung kuryente nyo, ha? Hindi pa Pasko, lagi kayong nagpapatay sindi ng ilaw. Alaga, ha? Mukhang naramdaman mo na umuwi ka, ang tagal na yan, lakay. Pangit ang serbisyo nila dyan, hindi inaayos. Alaga. Sige, tawagan mo. Sino may-ari niyan? Sa ano yan, lakay? Geothermal power plant yan naggagaling. Bakit ganun? Ayan. Andyan lang sa may amin ang source ng kuryente pero nawawalan lagi. Kaya pala nung bago dating ka, parang kang tinaliligo. Lakay, kuryente na wala, hindi tubig. Ang tubig sa amin, lakay, marami. Ayan. At batiin daw muna natin. Ayan. Justice Sam Martires. Ayan. Binabati po kayo ni Justice Romy Barsa, ha? At binabati ka raw ng alaga, ha? Oy, kayo mga justice, may crush din kayo, ha? Ayan. Sino ba yung mga crush ng mga lakay? Ayan, sabi rito, please greet Ombudsman Justice Sam Martires from your crush, Justice. Babanggitin yung pangalan? Seryoso ba? Ang cute-cute nyo naman. From your crush, Justice Lisa Sempiu D. Maganda ito si Justice Lisa Sempiu D. Nakita ko na ito, ha? Sino yan ang aasar na yan? Kasing katawan mo, Sister Ella. Slim, ayan, sexy, ha? Justice Lisa Sempiu D, ma'am. Kumusta po kayo? Ayan, long time no see. Ayan, at binabati ni Presiding Justice Romy Barsa.
may mga ganyan-ganyan pala kayo sa Court of Appeals, ha? Mga nagbibinata. Daming bayan. Good morning, Senator Manny Villar. Aba, itong Senator Manny Villar, magkakasino na rin, ha? Oh. Mag-iinvest na ng $1 billion. Aba, kukumpitensa mo, Senator Manny, ang Soler, Okada at Resorts World. Magtatayo na ng kasino sa Vista Mall Global South sa may C5 Las Piñas. Aba, Senator Manny, alam ba ito ni Principal? Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:48. Ang oras ay hatid sa inyo. Bayan. Oras, Sister L. It's 9:54. Good morning sa mga misa sa PMA Sandigan 82, Sandigan Golfers. Idol ko yung Max Caro, good morning. At Kaador Plato, ayan yung ating aniversario po, Congressman, ha? Pakialalayan po yung isang cancer patient na kaibigan natin. Good morning, Bishop Ephraim Pautagana. At Attorney Jun Samaniego, ha? Ayan, kilala daw niya si Justice Justice Sempio D. Ayan, ano daw pala yun talaga? Crush ng bayan. Ayan. Oo nga na. Hi Justice, good morning. Kumusta po kayo? Ayan. Sandali lamang boy, ha? Abay, sino ang magiging running mate ni Yorme Isko pagka tumakbong mayor? At ano ang gagawin ng Mayor Hani Lacuna? Abay, mabigat na kalaban ni Isko, ha? Ayan. Although na incumbent itong si Mayor Hani Lacuna, ang problema kasi kay Mayor ay hindi malamang natapatan yung ginawa ni Isko. Yan sa, okay, di ba? Ako taga Maynila, nagpupunta sa Maynila, di ba? Yes, Lakay. Madumi na naman. Dati doon ako malinis nag-aral, na yan. Lakay, di ba? Dati Lakay, ang ganda. Ngayon medyo mukhang... sayang. Dapat hinigitan. Manila pa ba ang capital of the Philippines o Quezon City na? Daming. Wala pa naman declaration. Ganun ba? Happy birthday muna kay Colonel Carlos Batalla. Aba, nasa United Nations Department of Peacekeeping Operations ka pa na, Colonel, ha? Dati nating nung Provo Marshal sa camp sa Fort Bonifacio, ha? Siya matagahuli ng mga sundalo. Ayan. Provo Marshal, yung mga lasing-lasing na sundalo buwabalik sa kampo. Ayan. Ayan, sila ang tagahuli noon. Ayan. Nasa United Nations na pala. Ayan. Kaya lang, kumusta ka na, Colonel, ha? Mukhang nadisgrasya yata ng landmine itong si Colonel Carlos Batalla, ha? Ayan. See you soon, Colonel Charlie, ha? Pinagmamalaki daw sa mga kasama niya mga sundalong kano doon sa United Nations Nakikinig sila sa atin, Sister L. Doon sa Africa ba o saang bansa kayo? Ayan. Sabi niya, that's my friend. Yeah. Talaga? Ayan. At binabati natin si Lina Pido ng Ilocos Sur. At happy birthday din kay Kuyang Senior Warden Neil Alcaraz. Abay, Kuyang Neil, happy birthday. Binabati ng mga brethren sa Calao Lads. At siyempre mga brethren, ha? Abay, imbitado kayo mamaya sa Grand Lads, ha? Dahil birthday ang ating most worshipful Grandmaster Ariel T. Kayanan. Abay, ilang lichong baka ang nakahanda ka, Dado? Kuyang Dado, ha? Ayan. Abay, kailangan walang mabibitin dyan. Kailangan meron tayong emperador dyan. Daming bayan. Good morning kay Pastor James Leasing. Sabi niya, pre, ayan na. Pakibati naman ating mga kaibigan, kasamahan, mga Anito Boys. Ayan, maraming salamat. At good morning kay Bossing, Bishop Widen King. Oras, Sister L. It's 9:58. Number. Good afternoon, Pastor. We would like to invite you to lead the opening prayer for our regular meeting next week. Please let us know your location so I can personally deliver the invitation letter. Kaya talaga. Sige, pagdadasal kayo ni Pastor. Ayan na. Mga opisyal at tauhan ng COMELEC, nagpahayag ng suporta kay Chairman Boy George Garcia. Aris number 29, Boy Gonzales, please come in. Boy G.
Boy. Lakay Deo Sister L, nagpayag na suporta ang mga opisyal ng League of Election Officers of the Nation o Leon na tatauhan ng COMELEC National Capital Region kay Chairman na George Erwin Garcia. Ito sa kabila ng ibinabatong akusasyon kay Garcia matapos pumirma ng kontrata ang COMELEC sa Miro system para sa 2025 midterm election. Ayon sa mga election officer at ng COMELEC NCM, marami nang nagawa si Garcia para maipatupad ang maayos at payapa at patas na halalan sa bansa. Bukod dito, sa ilalim ng kanyang pamumuno ay napanatili ang integridad ng mga nagdaang halalan kasabay ng ilang mga reforma na ipinapatupad. Naniniwala rin ang bawat tauhan ng COMELEC sa pamumuno ni Garcia, lalo na sa trabaho nito na ipakita ang pagiging patas at transparent na komisyon. Sa kabila ng iso, patuloy pa rin ang COMELEC na ginagawa nilang paghahanda para sa 2025 midterm election, usay inaasahan naman ni Garcia na madadagdagan pa ang mga paninira sa kanya, lalo na sa kapag malapit na ang eleksyon. Yes, Lakay. Sino? Anong reaksyon ng Mayor Hani Lacona ngayong lalabanan sa ni Mayor Isko sa pagka-mayor? Siyempre Lakay, nung nakaraang linggo pa yung tinatawag nilang loyalty check. Okay. Marami nang may tinanggal na Lakay, may nagparinig na, may mga nag-resign na. Halimbawa yung OIC ng Manila Traffic and Parking Bureau, nag-resign na nung isang araw pa. At merong yung head ng CSF, yung mga kilala na mga ipinwesto ni dating Mayor Isko Moreno. At meron din ilang mga congressman Lakay ang nasa lineup ni Lacuna at kalahati, sabi naman na kasi ko Lakay, kalahati sa mga konsyal ay kay Isko, kalahati kay Mayora, kay Lacuna. Okay, sige. Mainit na inaantabayan ng Lakay ang politika sa lungsod ng Manila. Sabi nila, ang tabayanan ang pagbabalik. Okay. Yan yung ating ulat para sa ito, si Boy Rosales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Boy G, mula sa Maynila, mula kay Edwin Duque. Anong mga Eto Lakay, dahil Pulis Lakay, 2 pulis Maynila nasangkot daw sa road rage incident dyan sa Valenzuela. Iniimbestigahan na. Alamin nga natin ang update mula kay RH23. Edwin Duque. Edwin. Tama, Misalin, Mayor Deo, lumutang sa tangkapan ng pulisya para magsampa ng reklamo ang biktima ng Manoy Road Rage sa Emmets del Pilar Street sa kanto ng Hernandez sa Barangay Mabulo sa Valenzuela na itinuturong suspek ay 2 pulis Maynila. Sa sinumbang salaysay nitong si Ronaldo David, 42 years old, taga Bitik Street, Jet de Leon sa Valenzuela. Itinuro nito ang isang Police Staff Sergeant Ernesto Camacho, Police Staff Sergeant Roberto Capadoy, na nakatalaga mano sa Delban Police Station sa Tondo, Maynila. Batay sa salaysay ng biktima, alas 4:30 ng umaga noong July 14, habang binabagtas ito ang kaban ng Emmets sa Del Pilar Street sa kanto ng Mabulo, ay napansin ito ang 2 motorsiklo, isang unit ng Yamaha Aerox, isang Honda PCX na pawang wala manong mga helmet, at wala rin tamang dress code na nakasunod lamang ng tsinelas, kaya nito sinita. Dito na tinutok ng tingin ng pulis itong biktima hanggang umalis, pero hinamol hanggang sa i-block down umano siya ng suspect. Bumaba umano itong si Camacho at bumunot ng baril kung saan ay nakalabit at tinamaan ng tiyan itong biktima dahilan para mahulog sa kanyang motorsiklo. Sinabi mo umano na itong biktima na bumaba itong si Kabudoy at sinabing gusto mo mapatay na kita rito eh. Dito na natakot at bumaba na itong si Corporal James de la Peña sa kanya ring motorsiklo at namagitan sa insidente na sinamantala umano ng 2 at tumakas patungo ng Malagday. Sa ngayon, Mayor, sinampan na ng kasong administrative case sa Manila Police District ang 2 pulis at dinisarman at hindi na umano naka-duty na sa kanilang custody habang kasong kriminal sa Valenzuela Police. Ito si RH23,
Edwin Duque para sa DZRH, una sa Pilipino, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin Duque. Your business is our business. Maganda ito. Sana magkatotoo. International Monetary Fund, positibong magiging fastest growing economy ang Pilipinas sa Southeast Asia. Wow! Bilisan. Miss Nicole Lopez, please come in. Nicole. Inaasahan na ang Pilipinas ang magiging fastest growing economy sa Timog Silangang Asya at pangalawa sa pinakamabilis sa Asya sa susunod na 2 taon. Batay sa World Economic Outlook na inilabas ng International Monetary Fund, napanatili nito ang 6% gross domestic product growth forecast nila para sa Pilipinas ngayong 2024. Kung maisa sa katuparan ito, ang ekonomiya ng Pilipinas ang magiging pinakamabilis sa lahat ng ASEAN members at pangalawa sa ilang ekonomiya sa Asya, sunod sa 7% ng India. Sa tansya ng IMF, mauungusan na ng Pilipinas ang China at Indonesia na kapwa may projected GDP growth na 5%, Malaysia na 4.4%, Kazakhstan na 3.5% at Iran na 3.3% ngayong taon. Kung titingnan ang datos sa 2025, nakikita naman ng IMF na lalago ang ekonomiya ng Pilipinas sa 6.2% na siyang magiging pinakamabilis pa rin sa ASEAN sunod taon. Ayon sa IMF, itinuring nilang main engine ang mga lumalakas na ekonomiya ng Asya na makapag-aambag sa global economy. Matatandaan nitong Hunyo, binabaan ng IMF ang growth forecast nila sa Pilipinas sa 6% mula sa una nilang projection na 6.2% dahil sa mabagal na paggalaw sa ekonomiya ng bansa noong unang quarter ng taon. Gayunpaman, sinabi ni IMF Mission Chief Elif Arbatli Saxigard, makababawi rin ang ekonomiya ng bansa sa 2025 gawa ng mas pinalakas na domestic demand, investment at public consumption. Dagdag pa ni Saxigard, makapag-aambag din sa inaasahang pagbilis na ekonomiya ng Pilipinas sunod taon ang aniyay stable inflation at pagluluwag sa monetary policy ng bansa. Samantala, lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa 58 pesos and 38 centavos kada US dollar, habang naitala sa $83 and 73 centavos ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Nicole Lopez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Nicole Lopez. At yan na ang kabuuan natin mga balitaan talakayan sa ating palatuntunang damdaming bayan. Happy birthday, most merciful Grandmaster Ariel Kayanan. Ako po si Deo Macalma. Lakay, bago ako mag-extra, batiin ko lang. Binabati ka din ito, Lakay, si Sir Wendell Basat. Pinapabati niya ang Office for Legislative Affairs ng Armed Forces of the Philippines, headed by Brigadier General Ahmad Omar Jr. and Colonel Wendell Basat. Sister L po, Elaine Apit, stay safe everyone. God bless po. Hi sa mama ko, Mama Yoli, Apit and Kadag family. Hello po. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye. So on we go. RH! Ate?